Sa pag-inspeksyon agad ng mga sinitang flood control project sa Bulacan, sumabak ang mga bagong district at assistant district engineer sa probinsya. Sumailalim sila sa masusing pagsisiyasat para matiyak na walang koneksyon sa mga pinalitan at binalaang huwag gagaya sa kanila. Nakatutok si Bernadette Reyes. Paalala at babala sa anino ng katiwalian ang lamesang ito, kung saan ipinakilala ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga bagong opisyal ng Bulacan 1st Engineering District Office. Ito raw kasi ang lamesang ginamit ng mga dating pinuno ng distrito na sina dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez para sa paghahati-hati ng milyon-milyong pisong kickback sa mga flood control project. Dito ginapag nung papagitan nitong dalawang to, ni Alcantara at saka ni Hernandez, yung, magkano daw to? 300 million ba ito? 300 million na pinagparte-partehan nila. And I think it's very important to use this as a symbol kasi kailangan itong buong district office na to, na kung saan talagang sumabog itong napakalaking skandalong ito, symbolic to din ng pagbabago. Ang maduming kalakaran na ito ang ayaw na raw maulit ni Secretary Dizon kahit kailan. Kaya may matindi siyang bilin sa bagong talagang DPWH engineer sa Bulacan. Ang kabilin-bilinan ko lang sa kanilang dalawa, huwag kayong gagaya doon sa mga papagitan ninyo. Kasi kung gumaya kayo, kung ano mangyayari sa kanila, yun din ang mangyayari sa inyo. Si Engineer Kenneth Fernando ang magsisilbing OIC District Engineer. Nagmaster siya ng Civil Engineering sa Japan at 10 taon nang nagtatrabaho sa DPWH. Si Engineer Paul Lumabas ang OIC Assistant Engineer. Siya ang OIC ng Planning Division at galing sa Private Public Partnership Service ng DPWH sa Central Office. Kapwa sila bahagi ng second batch ng DPWH Cadet Engineering Program. Sabi ni Dizon, matinding vetting ang isinagawa ng DPWH sa dalawang ito para matiyak na walang kahit anong koneksyon kina Alcantara at Hernandez. OIC Regional Director naman si Assistant Secretary Romel Tello na retired 2-star General ng Philippine Army. Isinabak agad sa trabaho ang tatlo at isinama sila sa inspeksyon sa flood control project sa Barangay Bulusan sa Kalumpit na dati nang ininspeksyon ni Pangulong Marcos dahil sa mga substandard at ghost flood control projects. Ayon sa DPWH, humigit kumulang 770 meters na istruktura ang kailangan itayo dito para maiwasan ang pag-agos ng tubig papunta sa mga kabahayan. Isa pa sa kailangan nilang solusyon ngayon ay ang right-of-way issue dahil may mga nakatayong bahay sa daraanan ng istruktura. Ang mga nasa likod ng palpak na flood control project dito, sabi ni Dizon, iniimbestigahan na at haharap na sa hustisya. 7 months in 1 year. Bumabaha dito. Lahat ng mga involved dito, kasama na sila Sims, Wawaw, may mga St. Timothy din ata dito. Lahat yan, may kaso na. No? At most likely, ma-file na sa korte ng ombudsman yung mga kasong ito. Isara natin yung gap. So, sisimulan na nila yung proseso. Immediately, kailangan pong ma-parcellary survey habang inaayos po yung design ng flood control. And at the same time, magkaroon ng coordination meeting dito po sa lugar. So while hinihintay po yung pondo, na paghahanapan ng pondo, pwede pong gamitin yung time na yon para gawin lahat ng studies. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.